Good morning guys. So tapon lang tayo basura. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung likod. Kasi ganda ng weather. Tama guys, naka t-shirt na lang tayo. Pero may ano pa rin. May haplos pa rin ng lamig. Tumatampi pa rin. Ayan. Tapos kagabi hindi muna ako nag-park dito. Kasi ang putik. Tsaka ang dulas kasi guys. Ayan, lalong lalo na dun, solid yung ice, nakikita nyo. Pakita ko sa inyo para magka-idea kayo dun sa yung sinasabi nilang black ice. Kaso nga lang delikado kasi ayan, kita nyo ang hintab, ang dulas nyan. Bumababa ako dito, ang dulas. Kaya sabi ko kagabi, dun muna kami sa harap mag-park. Ayan, tsaka ang putik kasi dito. Pag ganito talaga natutunaw yung mga yelo. Ito yung back alley namin, diba? Lagi nyo naman na nakikita yan, diba guys? Ayan, so yun, isa sa actually guys, ganda ng weather talaga namin ngayon sa Calgary. Sabi nga nung mga kasama ko, ibang iba raw tong nangyari ngayong February. Kasi bihira daw talaga magkaganito na February pa lang is natutunan yung yelo. Kasi normally talaga guys dito, especially sa Calgary, mas snow talaga at saka malamig, sobrang lamig. Maabot kami ng -40. Kaya yun to guys, so dito na pinagsasakyan. Okay din naman dyan. Yan, pagka maputik talaga doon, dyan mo pinapark. Ayun, alas patunaw na. Hanggang Sunday yan guys, no? Kasi nakikita kong forecast Sunday hanggang Sunday. So, ano siya? Mainit. Meron pa kaming +13. So, ito, dito na lang tong part na to. The rest, wala na, tunaw na. Diba? So, pasok tayo guys. Pasok tayo. Weather. Yan. Ito na tayo sa bahay. Tapon lang tayo kasi ng basura kanina guys. Kaya, ayun. Binakita namin sa page natin, yung nag-message sa atin. Parang gusto ko siyang i-share. Pwede. Tsaka naman guys, nagpaalam naman yung yung nag-message sa amin. Oo, na okay lang na i-share namin yung story nila. Wag lang i-disclose yun. Oo. So, hanap lang tayo ng patungan dito sa aking camera pala. Kunin ko yung stand. Actually guys, hindi ko pwedeng sabihin maganda kasi nakakalungkot din talaga sa mga kababayan natin na nangangarap dito sa Canada tapos ganito nga nangyayari dito na sobrang higpit. Kaya i-share namin sa inyo guys. Actually nag-message siya nung nakaraan pa to guys, nag-message sa akin. Walang time para i-vlog kaya sabi ko nga, ayun, naalala ko nga ngayon na i-vlog namin ni Emma. So nakita mo ba? Nakita mo na yun, yung okay. Hi guys, andito na ako. Ayan. Bago tayo umalis. So, basahin muna natin itong message nung natin, one of the viewers, subscriber ng channel, and humihingi sa amin siya ng advice. Well, in fact, I think same position na rin kami kasi sabi niya, ayan, isa daw siya sa alanganing mapauwi ng Pinas. Kasi nga, guys, karamihan talaga ngayon with the current immigration rules or policies ay namomroblema, honestly. So, minsan siguro hindi nyo mahalata sa vlogs or sa mga nakikita nyong international students or PGWP holders na namomroblema, pero yan, sobrang bigat talaga ng nararamdaman kasi with the uncertainties kung ano yung status mo sa Canada later on. So ito, shinare sa atin ng viewer. So gusto niya magtanong dahil isa daw nga siya sa nag-aalangan or alanganing mapauwi na ng Pinas. Wala na po akong status. Ayun lang din. So previously si Alwin nawalan din ng status. So malamang refuse din siya. Na-refuse. So partner ko po ay PGWP and yun nga, refuse po ako. We don't have enough savings. So, para makapag-stay pa ako sa Canada, we're planning na umuwi ako sa Pinas para siya na lang maiwan dito
para mas mura ang cost of living. At pag sa Pinas na ako, makakapag-work ako compared dito na walang work. So, yan guys, makikita mo talaga na kahit nasa Canada ka, minsan sinasabi na ang daming opportunities, wag ka lang mapili sa trabaho. Pero times have changed na kahit like simple or yung mga tier 4 or 5 na dating madali na lang makuha ay ngayon ay pahirapan na. So, wala raw siya makuhang work dito and pinabalak na lang sa Pinas kasi magkaka-work daw siya doon compared dito. Mag-work, sabi niya. And ito pa yung problema guys. Yan. Sa current situation nila. Which is, yun nga, sabi ko nakaka-relate kami. So, meron po kaming financed car. So, kumuha sila ng sasakyan guys. And nakapangalan yun sa partner ko. Ano po kaya magandang gawin bago umalis sa Canada? Kailangan pa bang inform ang CRA? Dahil ako nakaka-receive ng benefits like yan, GST, HST, Trillium Benefit, or Carbon Rebate. So please share this. Ayan, with his consent. So please share this to your vlog, pero make me anonymous. So ayan nga, ang daming hirap doon sa kanyang situation. Unang-una, wala siyang status dahil na-refuse siya. Hindi niya na na-disclose kung paano na-refuse, pero I think siguro similar situation kay Alwin. Somehow, SOWP siya na na-refuse. So, wala siyang status. And syempre, kapag wala ka ring status, hindi ka pwedeng mag-work. Yan, during that time na hindi pa na-approve ang iyong re-application. So, that's the difficult thing. So, para kang nag-aantay sa... wala. hindi naman wala. Mag-aantay ka sa parang walang kasiguraduhan kung ano yung timeline. 1 month, 2 months, 3 months. Kaya nga kami nung na-refuse din si Alwin. Inisip na namin, worst comes to worst, nasa 6 months, ganyan. Para, syempre, prepared yung budget mo. Yan, kung 6 months na walang trabaho. So, ito yung situation yun talaga niya. Yung iniisip din natin dati, di ba? Baka umabot ng 5 to 6 months nga. Ayan. And then, yun, another follow-up message nga niya na, syempre, pwede naman mag-restore status within 90 days. Pero nasa kanya na talaga nag-decide na siya na ayaw niya na magpa-restore status or even mag-apply ng visitor's visa. Syempre, para makasama pa rin yung wife. Siguro, I think, ito na yung nag-give up na talaga. Ayaw niya na sa Sabi Canada. niya pa, dahil na-stress lang po ako dito. Ayan, so iba-iba talaga na sitwasyon. Pero, I think hindi lang siya yung nakakaranas ng stress. So, a lot of people na nasa ganitong sitwasyon ay nakakaranas ng stress. And nakita nyo rin kami na nagdaan at currently nagdadaan din sa stress. So, siya ay uwi na nga lang. Kaya lang, ang problema nga ay yung car. So, finance car yan. So, pag finance kasi, usually, papiliin ka kung ilang years to pay. So, nasa 3 years, 5 years, or 7 years. So, kung nasa ganong timeline yan, medyo matagal-tagal pa yung bayaran. So, ayun guys, we cannot, advise on that one kasi hindi pa namin na-explore in case, diba, magbalik tayo ng car, what will happen? Ano ba yung kailangan mong i-update or sino yung kailangan mong i-inform? So, kapag yan ay, di ba, hindi mo natapos bayaran, so what will be the consequences? Kaya marami rin naman tayong kababayan na nag-a-advise, which is tama rin naman sila na kapag wala talagang kasiguraduhan or bago pa lang, yan sabi, hinay-hinay sa pagkuha ng car. Tama. Yan, kasi nga, ito, balak na nilang ibalik. Yan, kasi siya ay uuwi na. Pero malamang, ang ganyan kasing, ang alam ko sa senaryo ganyan, pagka binalik mo, kung magkano syempre yung value ng sasakyan ngayon, tapos yung nahulog mo, kung ilan yung matitira, yun yung babayaran mo talaga. Yan, so I'm not sure kasi lalo na maiiwan dito yung wife, so it can affect din yung credit score nila unless yun nga, inilagay lang to sa isang pangalan na hindi maapektuhan yung isa. So, I'm not sure on that. So, people who have experience can comment on that para ma-help natin itong subscriber natin na nangihingi ng advice dahil nga gusto niya nang umuwi. Yun nga lang problemado siya sa kotse na may iwan niya and this is finance. So, okay lang sana kung nabili nila ng second hand na kunwari 5,000 lang. Yan, wala ka nang yung average. Wala ka nang iisipin sa monthly payment for the car. Ang iisipin mo na lang yung insurance. Pero ito kasi kapag finance, medyo malaki yan ha. Mahal yung mga
brand new cars dito. Depende pa kung magkano syempre yung bilhin nila sa sasakyan. Tsaka yung interest rate. So, yan yung kailangan niyang i-consider bago tuluyan na umuwi. So, of course, nare-recognize din talaga natin yung pinagdadaanan. And kaya niya gustong umuwi na ng Pinas ay because of the stress nga. At saka sa financial nga, di ba? May stress ka rin naman talaga. Ito, wala kang work. Tapos nawalan ka pa ng status. And then, yun nga, stress ka na sa Canada. So, gugustuhin mo na talaga umuwi. Parang ikaw, maybe that time. So, to guys, nung time na na-refuse ako, talagang sobrang down na talaga ni Emma. Yeah, so, kasi yung mga status natin dito sa Canada, it can really affect our emotions, well-being, yung mga plans natin. So, kapag talaga na deny or na-refusean ka ng visa, ay bumababa ang iyong mood. Tapos, you will be in depressed mood. You will not be happy to plan your life here in Canada. Parang iniisip mo, give up na lang. Pero I hope before mag-decide talaga finally itong si Kuya, ayan, ay napag-usapan talaga nilang mabuting mag-asawa and kinonsider talaga nila muna yung pros and cons. Kasi, syempre, nandito na sila and yung partner niya nga, PGWP holder na. So, ibig sabihin, nag-invest na sila ng time and money, sacrifices dito sa Canada. At saka yun nga, ang problema talaga din dyan kapag kulang ka sa pera, kagaya nga ni Sir, no? Siguro isipin mo talagang uuwi na lang. No? Pero, for sure, gusto pa rin nila ituloy kasi may iwan pa rin yung babae. Oo. Kapag siya lang yung uuwi ng Pilipinas, para nga daw makamura sila siguro sa rent, siguro then, para magro-room na lang. Oo. Tsaka makapagtrabaho daw siya. Kasi nga, if without status, wala kang opportunity to work dito. Pero kasi yun nga, gini-give up niya na rin yung pagre-restore. Yeah. Although you have a chance, ayaw niya na rin talaga. Ayaw niya nang ituloy. So, give up na siya. So, yun yung mahirap, guys, din sa mag-asawa. If yung isa gumi-give up na, yung isa lalaban pa. So, syempre, yung initial plan nyo na i-conquer yung dreams nyo or i-pursue yung dreams nyo dito sa Canada together ay hindi na matutuloy. Ayan, parang isa na lang muna yung lalaban. Pero kasi, anything can happen din talaga. With the current rules, ang daming pwedeng masirang pamilya, lalo na yun nga, di ba, SOWP, kapag may restriction, so hindi mo masasama yung asawa, pwede mo masama yung anak mo, so magkakahiwalay talaga yung family. So ito naman, refusal. So ang daming nare-refuse. Di siguro meron din pinagdaanan si Sir, siguro baka din sa trabaho, nahihirapan siya. Pwede. Diba? So a lot of factors then can play kasi very short lang din naman yung chat niya. Hindi natin nakita yung whole picture ng kanilang family situation dito sa Canada. Yeah. So, I think pwede rin talaga natin maintindihan yung situation niya if it's causing a lot of stress then and if it would give him peace of mind muna na umuwi. So, not giving up the fully naman yung dreams kasi may iwang isa. Pag na PR naman ang kanyang wife, pwede siyang ma-sponsor. Pwede siyang bumalik. Yeah, but syempre, yung paghihiwalay, di ba? Mahirap yun. So, if they are not used to being far away from each other. Parang tayo, di ba? Halos ayaw natin maghiwalay. Hindi, so, sa amin ito guys, sa totoo lang talaga, yung sinasabi ni Emma kanina na yung isa give up na, yung isa lumalaban pa. Ganun kami ng time na yun. Talagang siya yung give up na. Sabi ko, hindi baby, parang isang problema lang ito na alam ko namang masusolusyonan to. Diba? Yeah, so I hope din sila din na mag-asawa ay nag-usap and nagtutulungan kasi kapag pareho na kayong nag-give up sa dreams nyo, ay yan, wala na talagang mangyayari kundi umuwi. So, I think yung isa lumalaban pa naman. Yeah. So, yun yung maganda. Dapat kasi maghilahan kayo, hindi kayo sabay na gi-give up. Unless, with the current situation, ang makakabuti talaga sa pamilya ay umuwi na. So, yun nga, kayo lang din yung makakasabi
i-assess yung situation. Kasi ito, hindi natin alam kung merong kids ba sila. Wala naman siya nabanggit eh. May nag-share din sa amin eh. Nilalaban pa nila kahit wala yung asawa dahil nga may autism yung kids. So, dito kasi sa Canada, nakita nila na maganda yung opportunity, maganda yung support system if yung anak nila ay may autism compared sa Philippines na hindi nila nakikita na supportive yung environment. So, that's for them lang naman. So, yun yung benefit sa kanila. Kaya, nilalaban nila kahit napakahirap ng sitwasyon ngayon sa Canada. So, totoo lang guys, mahirap talaga. Kasi nga, alam niyo, dami ng policy na dumaraping, pabago-bago. Sobrang... Yan. So, hopefully, yung mga friends natin or kakilala natin makapag-share ng current situation nila para makita nyo rin yung point of view nila. Kasi alam ko naman na nakita nyo na ang aming stress din currently. So, sabi namin yan nga, ilalaban rin hanggat kaya pa. Basta, sa amin naman ni Emma guys, kung hindi man para sa amin tong Canada, may babalikan naman guys sa Philippines anytime. So, basta hanggat meron or kaya laban. So, may laban pa yung wife niya. Kasi, tingin ko. She has been granted siguro 3 years. So, kaya pa yon. And sana, hopefully, yan makakakuha ng pathway para later on, makuha yung husband na uuwi na ng Pinas. And yun nga, again, hindi ko lang masasagot or hindi namin masasagot pa sa aspect ng paano ba yung reporting kapag magbabalik ka ng sasakyan. Hindi namin alam, sir. Kasi I try to ask around kasi wala talaga kaming alam. Actually, nung time na, yun nga, di ba, parang gusto mo na, parang iniisip din natin, ano ba, gagawin, ganyan, di ba? Dumating na rin kami actually sa point na yan. So, ang mahirap talaga kasi yan yung parang may ipit eh. So, yung madali lang mag-dispose ng sofa, mga dining table, benta mo lang, or you can give it away sa mga friends mo. Pero itong car kasi tied yan sa ninyo, it can affect your credit score, lalo na kung ibabalik mo and you cannot fulfill your obligations to finish the payment. So, masisira. So, if you have plans later on of buying a home, yan, if yun yung mai-aabot or marireach ng kanyang asawa. So, that can be affected. So, maganda rin sino yung naging lender sa dealer and then sa lender na bank. Yan to finance the car. So, I think makaka-help dyan yung dealer. Yan, kung saan niya nakuha yung car, kung ano yung maganda gawin if hindi na talaga makakaya bayaran or ituloy yung sasakyan. Yan, para din siguro yan, uwi na rin si Kuya. So yun, nakakalungkot lang din, na may tayong isang kababayan na nararanasan yung ganitong problema, Yes, pero, hindi lang isa yan. So, yun lang yung nag-message. Pero meron ding nag-message pa, hindi pa natin na-share. So, may mga nawawala na rin talaga ng pag-asa. Syempre kami din, nandiyan sa point na yan. Ang ginagawa rin namin sa ngayon, pray. So, and explore other opportunities. Kasi kung i-share namin lagi ang aming panghihina ng loob, I think it won't give like any benefit sa mga nandito. So, sama-sama tayong i-face yung like hamon ng buhay. But still, alamin natin kung ano yung fit talaga sa situation ng families natin. So, yan, nasa sa atin yun. Kasi iba-iba naman ang ating sitwasyon. So, yun. Yun guys, yun yung mai-share namin sa inyo ngayon, And naalala ko nga, sabi ko nga, i-vlog ko nga to kasi nagsabi naman siya na pwede naman. Yan, and I think ito pwedeng maging way nga para mas makakita pa siya ng other advices kasi may aspect nga na hindi namin talaga alam baka, or guys, wala kaming idea. Sa mga nakakaalam, baka pwede nyo i-share sa comment section yung mga natin. Dealer and taga-banks dyan. And kami rin, malay mo. At least alam na namin yung gagawin dahil nga may finance card din kami. So what will happen will that really affect our credit score or ano ba yung kailangan asikasuhin bago umuwi and ng Pinas. So yun guys, comment nga kayo guys sa mga nakakaalam para at least mabasa ni sir sa comment section natin at magkaroon siya ng idea. Yes. So, kami, hindi natin natanong yung dealer namin. Kasi last time, nagpaayos siya ng isa fluid washer. So, nandun yung dealer namin nag-assist sa amin para, ayun, kasi included sa warranty. So, hindi pa yata nag-message yun nun. Or, hindi pa namin napapansin pa yung message during that time. So, kung makabalik kami, we can ask our dealer. Tanungin namin, guys. Yan, kung ano din yung mangyayari. So, ayun guys. So, diba, good luck sa atin na nandito sa
Canada. Yeah. Ayan, nakikipaglaban para Laban pa rin. kinabukasan ng ating mga anak. Ayan. And, kumbaga, guys, nangangarap lang naman kami na mapabuti yung buhay namin dito sa Canada. yes. No? And, kung ano man yung maging mangyari. Kasi I think may mga nagme-message na rin sa atin na marami pa raw silang alam na oo nga pala. sabi ikakalungkot daw namin kung malaman namin. Pwede kasi siguro na may mga upcoming daw na ilalabas yung IRCC. So hindi na namin talaga ginawang topic yon. Ito very short lang na i-share kasi mamaya mag-cause pa ng alarm and panic. Although yun lang yun yung mga nagka-current message sa amin na marami pa raw pwedeng maraming nakabinbin sa IRCC na pag nalaman natin ay malulungkot talaga tayo with the upcoming changes dahil parating na rin daw ang election. Yeah, so we will see. So i-announce na lang natin kung ano yung nai-announce na rin ng IRCC para dun tayo sa sure na and hindi tayo mag-cling doon sa fear na kung ano pa yung mga paparating na magiging announcement ng IRCC. Yes. Okay guys, so yun, hanggang dito na lang siguro itong vlog natin, And yes, good luck na naman sa ating lahat na nangangarap dito sa Canada. Yan, pray lang tayo to seek guidance from our Lord kung ano man yung direction na i-lead niya tayo. So, let's accept His will. So yun guys, we'll see you on the next one. Peace!